Thank you, Yusek But Andres. we have printed only 16 complete case folders, but the soft copies completing the other 7 cases are also Can part. we be given a copy of the matrix that you Yes, Your Honor. abruptly terminated presenting? Yes, Your Hindi Honor. naman, para may kopya lang kami. Doon sa 23 po na kaso, madalian lang po to, marami nakikinig. Ilan na naka-file? Ilan na na-dismiss? Ilan ang pending? Ilan ang ipa-file pa? Mabilisan lang po. 20 cases are already in court, Your Honor. 3 have been dismissed, 2 have been dismissed, and 1 is archived for failure to serve the warrant of arrest. So 20 active cases are now being pursued in court in relation to all the political killings in the area, Your Honor. And please constantly update this committee, yung magiging output ng task force na gagawin ninyo. We can do that, Your Honor. Yes, please. Thank you, thank you. So from here, may colleagues, naghintay pa yung ibang mga witnesses na gusto magsalita. Pwede nating mag-proceed tayo. Thank you, Yusek Andres. Yes, sir. You would like to hear from Jimmy Ragay. Saan si Jimmy Ragay? Chairman, Yes. just to make it of records that the voluminous folders coming from the DOJ are now being turned over to the committee secretary. Yes, sir. So these are the 23 folders. That's right, Your Honor. So we thank again the Department of Justice. And perhaps this can all be properly be marked and form part of the records of this committee investigation. Yes, will do. Ginoong Tagapangulo, Yes, Senator Robin Hood Padilla. pwede po ba ako makapagbigay ng manifestation? Yes, by all means. Maraming salamat po sa tunguhin po ng ating pagdinig. Ang atin pong hiling ay maliwanagan sa mga isyong bumabalot sa mga krimen sa Negros Oriental. Lalo na po ang kalunos-lunos na asasinasyon kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at sa mga sibilyan pong biktima na humihingi lamang ng ayuda. Huwag po sana tayong malihis sa usapin. Ang mga naging instrumento ng pamamaslang na ito ay ang mga kagawad ng ating kapulisan at kasundaluhan. Ito po ay kasuklam-suklam at malubhang nagbabanta sa ating sibilisado at maayos na lipunan. Masukal po ang mga usaping ito, ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin at emosyong bumubuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema. Ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros, at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga eskalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP. Ang mga individual na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ng ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap. Nakakalungkot po na sa takbo ng ating pagdinig ay napakaraming mga miyembro ng kapulisan ng Philippine National Police ang napapangalanan na mayroong direktang partisipasyon sa napakaraming kaso ng pagpatay sa probinsya. Mahalagang ibalik ang focus ng usaping ito sa pagpapanagot sa mga nang aabuso sa kanilang kapangyarihan. Tulad nga po ng paulit-ulit na binibigyang diin ni Senator Bato sa ating mga kapulisan, mismong sa mga tsapa nila nakasulat ang pundasyon ng kanilang sinumpaang tungkuling sa bayan, service, honor at justice.
Hindi po kailanman dapat ipasang walang bahala ang kahulugan ng mga salitang ito. Mahal na tagapangulo, nais ko po sanang itanong sa atin pong Armed Forces of the Philippines ang isang bagay, kung maaari po sana. Yes, go ahead, please. You have the floor. Opo. Sa atin po, hindi po, sa Armed Forces Armed po. Forces. Yeah. Sa atin pong konstitusyon, malinaw po doon na sinasabi, ang sabi po doon, kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen, pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-take over po kayo at ayusin yung lugar na yon. Sa palagay po ba ninyo, hindi pa po ito napapanahon sa Negros Oriental? Sir, Your Honor, please, based on the way I observed things as what happened in the Digamo killing, I think there is no lawless violence yet, which is quite rampant to warrant the declaration of to put the area under military control. That's my only appreciation, sir, as far as what we see or what we read in the newspaper, sir. But with respect, sir, to the statement earlier that there are some rogue military personnel involved, I would like to put on records that those military personnel who were listed were either retired, discharged, or on a wall, sir. They were separated already from the service. And it's always the position of the armed forces of the Philippines not tolerate those kinds of wrongdoings. As a matter of fact, we could not condone nor tolerate any kind of that kind of behavior on the part of the armed forces. So be assured, sir, that talagang as much as possible we always remind through TINE issuance of directive to personnel to refrain from committing any violation. Dahil alam naman namin na talagang ikakasira ng organisasyon yung mga gawain na ganyan, sir. Your Honor, please. Yes, sir. Malinaw naman po na wala na po sa serbisyo yung mga na-involved na sundalo. Yun lamang pong ang nai-involve ngayon sa parehong panig. Sinasabi po ng ating mga nabiktima dito sa ating nabalo na ating mayora, ang sinasabi po nila ay involved ay mga pulis din. Ang sinasabi din po kahapon sa hearing namin, mga biktima din, meron nga pong isa doon ng assassin ay pulis. Dito naman po kanina, narinig natin, ang tinuturo naman po ay pulis din. Hindi pa po ba lawlessness na yun? Hindi pa po ba sa tingin nyo, wala na pong tiwala yata ang tao sa pulis sa Negros? For me, that is my impression, Your Honors, please. I think the proper body to determine whether there really warrants putting the area under military control is somebody from the intelligence community. So we will coordinate with the concerned intelligence community, Your Honors. Maraming salamat po. Mahal na tagapangulo, isang tanong na lang po para po sa ating nabalo. Ma'am, kayo po, sa palagay niyo po ba, hindi pa po ba napapanahon para hingin natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ilagay kayo sa military control? Tingin ko po, maybe a little bit parang siguro 1 or 2 steps lower than martial law. I'm not very sure if a state of emergency would Hindi pa be- naman po siguro martial law. Kasi doon naman po sa Section 18, first paragraph lang po yung sinasabi, lawlessness, ilalagay sa military control. Hindi pa naman po martial law. Pero sa palagay niyo po ba sa nangyayari diyan sa Negros? if that Kasi would- po, magmula po kahapon, mula po noong isang araw, wala na po ako narinig kung di kawalan ng tiwala sa ating kapulisan. Senator Robin, if that would hasten yung gaano katagal bago talaga truly one can feel na wala na talaga yung intimidation. Para po sa akin in my personal point of view, okay lang ako kung gano'n na lang muna. Maraming salamat po. Mahal na tagapangulo, may nagtataas po ng kamay. Hindi ko po siya matapos. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. You want to say something, Mayor Diaz? Sir, in connection with the inquiry of the good Senator Padilla, sir, as inaasam-asam po ng Negros Oriental yung peace and order ngayon, sir. At
mabalik yung turista namin. After the Teves incident, sir, patay na yung turista doon. Yung mga resorts nagrereklamo na po. So, ang Chinese community doon, sir, ang mga religious group, ang mga youth leaders doon, sir, mga tao doon, sir, they are asking po. Kasi nabanggit ni Ma'am Amy doon sa week, at pero parang na-relay ata ng iba. They are asking po na there should be a control of military in our province. However, when there is a conference that our Chief PNP suggests na hindi pa dapat. Pero sir, saan kami, kung wala to, saan lalapit yung, ito sir, andito sir, wala pa to ngayon. Katiting to sir, bigyan mo kami ng oras. Tatayo doon kasama DOJ sir, maglagay tayong opisina. Protected. Sir, itong andito ngayon sir, konti lang to sa mga namamatay na walang kalaban-laban at ina-abuse po sir ng mga Teves. Marami pong hindi nakablatter. Marami pong hindi nag-file. Sir, simula nung mag-start ako mag-live sa page ko, lahat sir, puro reklamo. Puro reklamo. May mga babae po sir na empleyado nila na hinaharas po nila. Pero hindi makapagreklamo. Empleyado sa isabong sir. Empleyado sa, kasi may mga call center yan sila para mga worker. Hindi makapagreklamo sir because wala nang malapitan sa amin sir. So kung may opisina tayo doon sir, punta yung DOJ doon sir, i-guarantee ko po na kahit wala kami mga politiko sir o walang mga kusang pupunta yun sir. Negros Oriental, kung mag-survey tayo ngayon, they are very, yung sabi nga na sir, may nag-ano sa amin, our voice here is the freedom of Negros Oriental. Takot lahat sir. Yung mga farmers doon sir sa sugarcane, kung hindi magpa-mill sa factory nila sir, tinatakot lahat ng drivers. Kung hindi kayo magpa-mill dito sa amin, may mga checkpoints na ganun sir, mapilitan silang doon magpa-mill. Ginoong tagapangulo, pwede ko po bang tapusin lang yun? Yes, go ahead. Opo, sa DOJ na lang po. Senator Tolentino, sa tapusin ko lang po yung DOJ, sa palagay niyo po ba, kahapon pa po tayo magkasama doon sa plenary hall. Sinasabi po ng mga biktima na parang nagkakaroon ng pagdating po sa korte, sa pag-filean, minsan nasa korte na, biglang madi-dismiss. Sa palagay niyo po ba, hindi pa nag-breakdown ng justice system sa Negros? Mr. Chairman, we have encountered challenges in the administration of criminal justice, but we have mechanisms to address these challenges. First, with respect to gathering and protection of witnesses, that is one barrier to justice that we call. Oftentimes, when a crime is committed, witnesses, direct witnesses, are not too encouraged, are not too, they do not have enough courage to they're not able to muster enough courage to stand against big people. That is why there is this mechanism under the Witness Protection Program to protect witnesses and even their families. So that is one challenge, but there is already an existing mechanism that, of course, just needs some logistical support, because as we go along, more people will be availing of the assistance of the Witness Protection Program, and there will also be logistical challenges. In fact, the earlier discussion with the human rights defenders group in Negros Oriental, there are hundreds of people asking also for assistance, and that is one challenge. Sir, ibig ko pong sabihin, okay naman po yung Witness Protection Program eh. Ibig ko pong sabihin, ang dami naman pong naglakas loob dun. Na kahit wala sila sa Witness Protection Program, lumitaw sila. Ang nangyari, yung isang suspect na, nasaan ba yun? Nandito kanina yun eh. Yung assassin niya, pulis, naglaban sila nung pulis, nasaksak yung pulis, nabaril yung pulis, na-ospital yung pulis, pagdating sa kaso, ibang tao na po yung humirap.
Ayun po ba, ano po ba sa tingin nyo doon? Hindi po ba nagkalokohan na doon sa hustisya doon? Again, Your Honor, we respond to that by saying that we are increasing our capabilities under the law enforcement agents to solve crime. We are engaging more people and using technology and even increasing our knowledge in forensics to solve crime. That is the approach of the Department of Justice, and we are engaging people, even experts, foreign experts, to increase the capabilities Yes, of sir. our law enforcement agents. Naiintindihan ko po, sir. Ako po'y naniniwala po sa inyo. Kaso lang po, ang sitwasyon po kasi sa Negros, parang ang dating urgent, sir. Sa inyo pong palagay po ba, sa sinasabi po ng ating mga resource persons, magkabilang panig po hindi ko po sinasabing dito lang po. Sila din po kanina dito, narinig naman po ninyo, sinasabi din nila. Sa palagay po ninyo, hindi pa breakdown ng justice natin doon. Hindi pa po kailangan kailangan ng pumasok dito ang presidente ng Pilipinas. I think I would be in agreement with your perception, Your Honor. And in fact, the DOJ is mulling many options to address this, including the designation, as I said, of Congressman Arnie Teves as a terrorist. And this has to be done, this designation, based on intelligence reports and conformed with the NICA, the National Intelligence Coordinating Agency. With the designation of NICA, that the congressman would and his group could possibly fall under a terrorist group, then many other measures could be taken to address the situation, Your Honor. Opo, naintindihan ko po kayo, sir. Kaya lang, alam niyo po, nararamdaman ko parang bulkan itong nag-aantay sumabog dito sa sa lugar na ito, sir. Palagay ko, sa sarili ko pong maliit na opinion, parang kailangan na po talaga kayo dito sa military. Kailangan po kayo dito. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Ako, Senator Tolentino. Narinig ko po kay Senator Padilla yung sense of urgency. Siguro po, Mr. Chairman, sa susunod na hearing, perhaps we can recall the attendance of the chairman of the Commission on Elections because there is a forthcoming barangay elections, last Monday of October this year. Filing of certificate of candidacy would be August 28 to September 2. Naiisip-isip ko na po ngayon kung sasang-ayunan ninyo ako. But this, of course, this has to be with the concurrence of our other colleagues in the Commission on Elections. Kung i-postpone po natin yung eleksyon ng barangay sa Negros Oriental, para sa ganun po pakatapos ng pangkalahatang eleksyon ng barangay, makafocus po yung ating sandatahang lakas. Meron dito, Colonel Tolentino ulit, pinsan, ng Army. Puro kamag-anak ko lahat ng, ako ata ang general lang dito ng Tolentino. May Colonel Tolentino Army, may Colonel Tolentino ng Police ko. So kung i-postpone po yun, palagay ko po magkakaroon ng mas malakas na momentum yung ating peacekeeping forces pagkatapos ng ibang trabaho na ma-maintain yung law and order sa Negros Oriental na baka magdulot ng, wag naman mangyari, ng karagdagang karahasan kung matutuloy ang barangay elections. Kasi barangay po yan, mas mainit po yan, Mr. Chairman. So yun po yung lumalaro sa isip ko ngayon, imbitahan natin yung COMELEC Chairman next hearing para makita po yung kanyang opinion. But I understand Mrs. Digamo is raising her hand. And the police, yes, and the PNP can likewise respond. Napakaganda po ng suggestion, Mr. Chair, ni Senator Tolentino, na kahit after everyone will have their makapag-vote, at least matutukan talaga yung Negros Oriental po. Thank you for that suggestion, Senator Tolentino. PNP, Raising your hand? Wala. Okay. nagtaas kayo ng kamay, sir? Wala. So, imbitahan po natin. I so move, Mr. Chairman, that Yes, we invite the Chairman of the Commission on Elections for our next, if there is going to be a next hearing. There is a motion
that the Comelec chairman be invited in the next hearing. Any objection? Wala pong objection. Ako, sinusundan ko po ang hakbang na ito ni Senator Tolentino. Hearing none, and with the second of Senator Padilla, the motion is approved. Comsec, invite Comelec chairman next hearing. Okay, thank you. Before I will start the remaining resource persons, balik ko lang habain ko lang konti yung sinabi ni Senator Padilla na kung kailangan bang magmarsyalo na dyan sa Negros Oriental. Alam nyo, sa nakikita ko, hindi kailangan ng military takeover. Lalagyan lang yan ng commander, provincial director na mamarsaluhin niya lahat ng pulis sa Negros. Tapos ang problema. Isa nakikita ko, lagyan nyo yan PNP, take note. Lagyan nyo yan pinakamatino na pulis, na pinaka-stricto na pulis. Tingnan natin yung mga pulis sa baba kung hindi yan na mag-ayos-ayos. Kasi mag-start yung problema sa pulis. Totoo yun. Kasi kung ang pulis mismo ay nagpapatakot, nagpapa-influence, sigurado yan yung prosecution. Matatakot na rin yan. Sabihin nila, ang pulis nga may mga armas. Natatakot sa politiko na yan. Kami pa kaya ang piskal na wala kaming armas. Pag natatakot na yung piskal, the more yung judge. Kasi yung mga judges dyan, mga taga dyan lang yan. Madaling matakot yan. So, lagyan mo yan ng official director na magmarsyalo dyan sa lahat ng kapulisan sa Negros Oriental. Di ba? Magtino yung mga tao dyan. So, with that, would like to hear from Mr. Jimmy Ragay. Lahat ba ng hindi pa nakapagsalita? Andito na? Lahat? Kaya nga, ang tanong ko, nandito na ba lahat? Nakaupo na. So hopefully, kung makapagsalita ito lahat, makapag-break tayo bukas. Matapos tayo, kung matapos ito lahat ngayon. So please, Comsec, administer the oath. May we request po yung bagong guest na tumayo. Pati doon rin po, kaliwat kanan. Senator, can we be excused or are we still part? Can we be excused? Yes, Yusek, Thank you. you can leave. You can leave. Thank you, Your Honor. Thank you very much. Very much, Salamat. Thank you very much. Thank you, thank you. Saan yung mic mo? Ayun. Thank you, thank you. Thank you, Yusek. Siguro, Atty. Mateo, Next hearing. next hearing na lang tayo executive Executive session. Ha? Pasensya na kayo. Ha? Tapusin ko lang ito lahat. Tapusin ko ito lahat. Then next hearing, inform lang namin kayo. Ha? Salamat. Thank you very much. Anti-Money Laundering Council. Yung army, huwag mo na kayong umalis. Magsimpatize mo na kayo sa amin dito. Ha? Huldalan mo na kayo, army. Nandito pang pulis. Hanggat nandito pang pulis, hindi pwede umalis ang army. Kaya nga, Tolentino na naman dito. Dito lang muna kayo. Pati NBI, hanggat hindi pa umalis yung pulis, andyan yung NBI. Mag-sympathize kayo. Please, administer the oath. Could you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes. Thank you. Please take your seats. We'll start with Jimmy Regay. Please, you introduce yourself. Pagkatapos, magsalita ka yung gusto Yes, mong Your sabihin. You have the floor. Ilapit lang yung microphone sa bibig. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jimmy Ragay, brother of late Barangay Captain Samuel Ragay, Barangay San Pedro, Santa Catalina, Negros Oriental. Last April 11, 2019, around 10 o'clock in the morning,
Nandyan ako gatambay sa sulod sa gamay nga payag nahimutang atbang sa barangay hall. Kauban ako si Udin Lamis, Rosero Aribal, ug makita nako ang mga building or mga aktibidad kay open man kini ug hawan sulod sa compound sa barangay hall. Anong barangay yon at saka anong munisipyo? Barangay San Pedro, Santa Catalina. Santa Catalina. Please continue. Samtang kami gaistoryahanay, kalit nga naay mibuto sa makalima. Sulod sa barangay hall. Hinali, midalagan ko pasulod, apan pag-abot nako sa gate, adunay usa ka tawo, nakalo, naka-jacket, naka-shirt, unya, miatubang nako, ug mipusil nako sa makatulo. Ug miatras ako alang sa akong seguridad. Sa dihang pag-atras nako, adunay usa ka laki tapad sa usa ka motor nga giparking tapad sa barangay hall. Unya, midali kinig sakay sa motor. Dali, Mr. Jimmy Regay. Kayahon niyo magtagalog, gamay. Dili ko ka. Di kaya. Sagol-sagol ra na ako, Your Honor. Sagol-sagol. Sagol ra na ako. Sige. English. Sige, I will interpret. I will translate your Bisaya. Sige, padayon. Unya, misakay usab ang mipusil nako unta nga na-identify nga si Richard Quadra, Larga, direksyon Santa Catalina. Unya, ni Sakay. Jesus, nawala na ko. Basta yung suspect ng pamamaril, si Richard Quadra, Your Honor. Richard Quadra. Your Honor. Tapos, Midalagan kamig sulod sa barangay sa hall. loob. Ug among nakita ang barangay captain nga si Samuel Ragay nagbuyad ug nagkadugo. Imong igsoon, your brother. The barangay captain is your brother. Patay Yes, na. Your Honor. Akong lantaw wala na kini kinabuhi. Who is si suspect? Ano pangalan nun? Richard Quadra. Richard Quadra. Saan na siya ngayon? Hindi na ko alam sir, burag naa sa Bayawan Gasuroy-suroy Bayawan. City. Palakad-lakad lang. City. Napailan ba siya ng kaso? First hearing na mo sir, RTC Bayawan City. Wala siya mo attend sa among hearing, wala siya mo atubang. So, anong status na ngayon ng kaso? Hindi ko alam sir. Isa TG, update of this case. Sir, based on our record, it was already filed in court and the trial is ongoing, sir. Trial is ongoing. Arestado yung suspect. The same suspect. Ha? Dalawang suspect? Arestado daw, dalawa suspect, sir. Sino? Si Jose Bragat Aseñas was arrested Si Aseñas o si Richard Quadra. and Richard Wala pa ning Quadra human. is still at large. Still at large. Yes, sir. Please advise PD, Negros Oriental. At large daw, pero sabi niya, naglakad-lakad lang. Pabilisan ninyo paglabas ng warrant. Ha? Kausapin ninyo yung may hawak ng kaso. Pag may warrant na, nandyan lang daw sa Bayawan. Maintindihan mo yan siguro, kaya palakad-lakad dahil wala pa siyang warrant. Mauna akong nadunggan sa mga kasika sa Bayawan, sir. Yes. Kaya siya palakad-lakad lang sa Bayawan dahil hindi maaresto ng pulis dahil wala pang warrant. So dapat malabasan na yan ng warrant. Pakipalo-up ninyo itong kaso na ito. Padayon, okay ka na? Nanawagan kami pulis aron adunay makaresponde sa maong panghitabo. Og akong gi-report nga nakita nako ang mga suspect makailar ako sa ilang mga nawong. Pagka April 12, 2019, giimbitahan ko sa Police Station Santa Catalina aron paglantaw sa gallery. Sa diyang paglantaw nako sa ilang gallery, akong nakita ang nawong sa suslitsado
nga mipatay kang barangay Captain Samuel Ragay mao si Richard Quadra ug ang kauban niini mao si Jose Asiñas. Tao guni sila ni Arnie Tibis ug ni Henry Tibis. Ngano man siya dili madakpan sa mga pulis nga kining mga hining tawhana gasuroy-suroy raman sa Bayawan City. Naay taong gatabo niya ug naay ga taong iyang isandigan. Thank you, Your Honor. Thank you. Sa ngayon, hindi talaga yan sa maaresto dahil nga wala pang warrant of arrest. Kaya siya nag-ikot-ikot dyan. Pero pag maglabas yung warrant, sigurado huli na yan ng pulis. Thank you, Your Honor. Thank you. Salamat. Nakikinig ngayon. Sana nakikinig ngayon yung judge na may hawak ng kaso na yan para sana makapag-issue na siya ng warrant para hindi sila maakusa ng mga tao na dinidelay yung paglabas ng warrant dahil may pinapaboran yung hustisya dyan sa Bayawan, Mr. Chairman, Negros Oriental. Yes. ini si Richard Quadra, nun guni siya kaayo, south and north about sa krimen. Mao guni siya starring nga among madunggan. So, no na ito na hitman ng mga TVs. Mao ni siya hitman ni Arnie Tibis og ni Henry Tibis. Nun Okay. kaya ni siya sa Bayawan. So, Isay TG. Follow up. Thank you. Salamat, Mr. Jamie Ragay. Thank you, Your Honor. Yeah. Next, we would like to hear from Ricardo Luyas. Please, magpakilala ka, then magsalita ka kung anong gusto mong sabihin. Ako po ay si Ricardo Luyas. Nakatira po ako sa Barangay Mansagumayon, Santa Catalina, Negros Oriental po. Ako po ay isang president leader sa IPES at political leader po ni Governor Digamo. Noong September 18, 2020, may isang tao na pupunta sa amin po. Yan ay nagmamasid sa akin. Tapos sa bigla lang may motor na dyan ni parking sa gate namin. Tapos bumaba si Alex Mayagma. At yung rider ng motor si Giovanni Katubay. At yung spotter nila si Anthony Cadusale. Balik-balik ito pangalan ni Mayagma at saka Katubay. Oh. Maraming krimen itong ginawa. Sige, go ahead. At saka pagbaba ni Alex Mayagma, pinuntahan niya ako na nakahiga sa may bangko namin. Tapos binaril niya ako. Mabuti lang na hindi pumutok yung baril niya. Tapos nakatakbo ako sa aming likuran. Tapos yung anak ko na babae lumabas. Sinabihan yung gunman na, Kuya, wag mong barilin si Papa dahil wala naman siyang kasalanan. Sabi yung gunman, wala siyang sinabi pero tinutukan yung anak ko. Sino yung gunman? Si Alex Mayagma po. Anong baril dala niya? KG9 po. KG9. Ma-describe mo ano yung KG9? Ma-describe ko po yung KG9. Anong forma niya? Parang parang M16 din siya. Parang Armalite din siya. Tapos KG9, KG9 gawa po. ng Cebu yan eh. Mm. Na 9mm na parang machine pistol. Walang bat po. Walang bat. Oh, parang machine pistol nga, KG9. Alam ko yan, sa Cebu yan ginagawa. Hindi pumutok. Hindi pumutok po. Palpak yung paggagawa. Sige, continue. Pagkatapos po, tinawagan ko si Governor Digamo.
Pagtawag ko po ni Gobernador Digamo, si Gobernador Digamo po ay nagpadala ng Pulis Santa Catalina sa akin po. Pagkatapos, nirescue nila ako. Tapos dinala ako sa police station, pag-blatter. Na-blatter ko naman po doon sa police station. Pagkatapos po, umuwi ako sa amin. Hinatid ako ng mga pulis doon sa amin. Pagka April 2021, binalikan nila ako po gabi na, bandang 9:30 ng gabi o 10 na, hindi ko yung masigurado yung oras na yan. Binaril nila yung bahay ko. Pumutok na yung baril niya. Dahil Oo. nabaril yung bahay mo. Oo. Tapos, April 15 po, nangyari yung pamamaril sa amin. Pagkatapos po, sabi ng anak ko na yung ano po, kaya po nalaman ko na binaril yung bahay namin. Dahil yung unang putok po, nandun ako sa, nakaano ako sa TV namin, nakaharap ako sa TV namin. Tapos pagputok, hindi ko kung putok ba yun ng baril. Kasi sirado yung bahay namin. Sabi ko sa anak ko na, Day, charger, ibuto ang charger sa cellphone. Pagkatapos yung bata ko po na wala namang charger na naka-charge. Sabi ko nga, ano ba yung pumutok? Pagkatapos po, pumutok din ulit. Nang doon nakatama yung putok, pangalawang putok sa jam namin po. At yung mga buhangin na yun sa aming sala. nakilala mo yung nagpaputok? Sa paglabas ko po ng bahay namin, nakita ko yung dalawang tao po na galing sa amin. Yan ang nagpaputok. Si Giovanni Catubay po at saka si Anthony Cadusali. Silang dalawa lang po. So, nag-file ka ng kaso? Oh, Anong status ng kaso ngayon? hanggang ngayon po walang hearing. Walang hearing. Wala. Status. Sir, the case is not being handled by DG. Perhaps it is had been taken cognizance by the local police. Hindi nyo hawak yan? It was not made on the SITG level, sir. Baka Okay. Pro 7. sir. But for that matter, siguro, you take cognizance. Kunin na ninyo doon sa local police para mabilis. Isang TG na may hawak lahat yan. Lahat ng mga killings na yan. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Kunin mo. Kunin mo doon sa local police. Sige po, continue. Kaya po, yung anak ko na lalaki, yung nangyari sa amin na pamamaril, yan gusto ng anak ko na magsundalo siya po. Kaso lang, hindi po siya natanggap sa pagsusundalo po noong November 2021 siguro. Dahil po sa nangyari sa amin, dahil nang doon siya. Army, gusto magsundalo, tulungan nyo. Gusto Yes, sir. magsundalo. We'll get the name, sir. Kunin mo yung pangalan ng anak niya para makatulong tayo. Yes, sir, Mr. Chair, sir. Yes, sir. Ah, Yes, sir. lalo na ito, IP. IP kayo, di ba? Opo. Oh, malaking tulong yan sa IP community kung maging sundalo yan. Yes, sir. Binaba na natin requirement na kahit na sundalo, di ba? Yes, sir. Tapos IP pa siya, mag-qualify pa yun. Kahit mababa siya. Yes, sir. Sige. May ano na po yung anak ko, may waiver na po, may height waiver na po siya. Tapos pasado po siya ng exam ng APSAT po sa noong 2021, APSAT sa Baez City po. Siya Noong Okay. binaril kami ng 15, pagkatapos po 16, yan ang exam niya Okay. sa APSAT. Tapos pasado po siya. Tama-tama lang, hindi ko pinalis itong mga army. After ka magsalita, lapit ka sa kanila para matulungan ka. Ha?
para matulungan yung anak mo maging sundalo. Opo, Ha? sir. Opo, sir. Thank you, Mr. Ricardo Luyas. Any more na gusto mong sabihin? Wala Meron na ka pa sabihin? Wala na? Wala na. So, yung dalawa niya yon, kilala yon na kaninong tao yun sila? Yung dalawa? Ka Arnie Tevez po at saka Henry Tevez po. Dahil yung isa, yung Giovanni Catubay, yan ang rider ng motor. Yung namatay si Giovanni Catubay, sinabi ni Arnie, tauhan daw niya. Namatay na pala si Katubay, ano? Oo. Pero kilala ko po dahil malapit yung barangay namin. Si Giovanni Catubay, nandoon din sa Kaigangan, barangay Kaigangan. Ano nga Secretary kinamatay po. ni Katubay? Binaril po. Binaril din. Opo. Sino kaya nagbaril noon? Hindi namin alam kung sino nagbaril. But anyway, may isa pang suspect na kinakasuhan niyo ngayon, ongoing. Si Anthony Canusale po. Okay. Yung nakasuhan namin. At saka si Alex Mayagma. Diyan ko po nakilala si Alex Mayagma po. Nung siya ay dinakip nila ni Junjon Electona sa Santa Catalina dahil nakita ko yung mukha niya tapos hindi ko kilala yung pangalan niya kung sino siya. Nung nadakip na sila ni Junjon Electona sa Santa Catalina, pag nakita ko sa cellphone nga pinost nila na ito si Alex Mayagma, sabi ko sa mga bata ko nga, "Day, ito yung tao na bumaril sa atin." Sabi ng anak ko, "Yun pa, itong tao pa, yan ang binaril mo. Ayan ang nagbaril sa iyo pa." Notorious talaga yan, yung Mayagma na yan. Ilang kaso na yan, nababanggit ang pangalan. Sige lang, bilang na ang araw niyan, bilang na. Sa ngayon, sir, Bilang na ang araw niyan, ipinooperita niya ng pulis. Malapit na yan. Sa ngayon, sir, nalaman ko, sir, sa ibang kasama namin na IP din. Sabi nila na nandoon lang sa Barangay San Miguel, bayan ng Bayawan po. Sige, ginagawa ng trabaho ng pulis yan. Minumonitor na yan. Thank you, Mr. Ricardo Luyas. Salamat po, salamat po. Thank you. Next, we give the floor to McKinley Kakas. McKinley Kakas. Yes, please magpakilala ka din, sabihin mo yung nalalaman mo. Una sa lahat, magpasalamat ako sa hearing na ito, chaired by Senator Bato at sa kanyang mga committee senators at sa lahat na nandito sa gusaling ito. Ako po ay si McKinley Kakas. Anak po ako ni Francisco Kakas na isa sa title holder sa CLUA na binigay ng DAR doon sa Caronsi, Santa Catalina, Negros Oriental. 1992 po, nagkaroon ng farmers beneficiaries para sa CLUA, para sa identification sa farmers. 1992. Then, from 1992 until 1996, a series of orientations, seminars to identified farmers. 1996, na-issuean po ang airpot ko ng title, CLUA title in the name of my father, with the 19 members po. Then, at that 1996, after the issuance of the title, there was an administrative proceedings order made by the DAR, provincial DAR, to issue or install the farmers. But it was preventive by the landowners who to be the landowner of that certain property, which is Tevez, Herminio Tevez. Since then, after the installation, because they didn't want that this piece of land will be given to the identified farmers, because my father was just identified by the DAR as a farm workers, not a tenant or direct tiller. So the council of the DAR, because we have no private attorney, the council of the DAR help us that what will you do since the
installation will not be pushed through. So we said to the DAR Council that since we have no private attorney, so you yourself, the DAR itself, and we as beneficiary will be the one to complain, to file a complaint against the TBS, which is Herminio Tebes. Then after that, the complaint, it was heard by went to the DARAB and went to the RARAD until it reaches to the to the RARAD. Diretso na tayo doon Yes, sa sir. kasi yung background of the In case, short, baka mahaba pa yan. In short, Kailan pinatay yung tatay mo? my father was not killed by, it was just a natural death, my father. Natural death. Yes. Pinatay. Yes, sir. It's just a natural death. So ang complaint mo ngayon is that My complaint is that the DAR installed the farmers 2008 and it was not materialized. So, yung sandali lang. Nandito ba yung DAR? Di ba inimbitahan natin yung DAR ng Negros Oriental? DAR? DAR at saka DNR. Walang dumating? DAR at saka DNR, walang dumating? Imbitahan mo ulit, ha? Kung ayaw pa rin, sabinahan mo. Ha? Sige, padayon. Tuloy. pagkatapos noon, yung may install na dapat sana sa 2008, there was ang aming DAR attorney, counsel, pinatay po si Attorney Eliazar Casipong. Ay, hindi ko po malaman kung sino yung pumatay na yon during that installation. Attorney Casipong, kasama ba dyan, SITG? Kasama sa hinawakan nyo? Attorney Casipong. Unsan tuig gipatay si Casipong? What year? Mga ganun din siguro yun, Mr. Chair. Mga 2008 din siguro yun. I-follow up this case, Attorney Casipong. Sige, continue. Pagkatapos noon, ay yung taon na yon, yung mga beneficiary, including my father, late father, naghintay po ng kung anong mangyayari dahil hindi po natuloy yung installation na yon. 2011, there was a dialogue made and officiated by the DAR na magkaroon ng agreement, compromise agreement, na since during the reign of 1992 to 1998, nag-file din sila ng complaint petition, ang petitioner. So, ang 2011, nagkaroon ng compromise agreement, nandoon din si Henry Tebes at saka si Arne Tebes. 2011 po. Nandoon din yun si Regional Director Inchon. Nandoon. Papirmahin po ng win-win solution na yung mga farmers, because there was two lot mentioned, pipirma yung farmers na lilipat doon sa kabila to waive na doon na sila maninirahan, at saka yung sa kabilang titulo po, title, because there was two title, doon sila din sa kabila. Sabi ko, ng father ko, bakit lilipat tayo doon sa kabila na pipirma tayo ng compromise agreement na ang DAR hindi man na mamagitan din doon sa atin. Yun ang sabi ko. Sa madaling sabi, hindi kami lumipat sa kabila. Naging naiwan kami doon sa area na yung father ko, siya yung may-ari, nagkapangalan sa ang title. In short, anong complaint mo ngayon? Para madali ta. Ang complaint ko po, kung kailan kami ma-install, kailan kami yung Kung kailan kayo ma-install. kailan ka ma-install. Hindi natin masagot yan ngayon dahil wala dito yung DAR. Inibitahan natin for that purpose, pero hindi dumating. Next hearing, imbitahan natin yon. Dapat matanong natin
sa sitwasyon ninyo. So, paano natin malink ngayon yung pang-aabuso dyan sa Negros, dyan sa hindi pag-install sa inyo? Ang masasabi ko po, dahil sa pangyayari nun sa amin, sa amin lang po, na sana po, na yung DAR as agent of authority na mabigyan naman ng hustisya, lalo na yung mga maliit na mga farmers na nareklamo doon sa Negros namin, sa Paro mismo, doon sa province. Dahil po, yung naobserbaran ko po, habang nagpapalo up ako ng maging farmers, identified farmers, yung father ko, nandoon pa lang sa gate ng DAR, hindi na makapasok yung ordinary farmers. Okay, we will let Dar answer that next hearing. Ha? Ako ngayon, hindi ako makapagbigay sa iyo ng sagot dyan. Bakit? Hintayin natin sila. Sila ang tatanungin natin. Mr. Chair, Yes, Senator go ahead, Bato, go ahead. to enlighten about the death of Attorney Kasipong, someone last night gave me this information, but again, requested me not to disclose his name. This was what actually happened. Attorney Eleazar Kasipong was murdered because he defended the cause of the carp farmer beneficiaries who wanted to be installed into their awarded land in Caranoche property, Bayawan City. This property was registered in the name of the Kalumpangs, but was sold to Herminio Teves. Herminio failed to transfer the title, so when Land Bank valuated the said property under CARP, it was valued in the name of the Kalumpangs. Attorney Kasipong was the counsel for the CARP farmer beneficiaries. Attorney Enting de la Plaza was for the Teveses. During the installation conference at DAR Provincial Office, Attorney Kasipong and de la Plaza had an argument. After the said conference, Attorney Kasipong was approached by Arnie Teves. Arnie asked him to defer the installation. Arnie offered to pay Attorney Kasipong, but the latter refused. Arnie then threatened Attorney Kasipong. Eventually, Attorney Kasipong was shot dead. Among the alleged assassins was one named Fermin Pajuelas, a Dumaguete City employee assigned in garbage collection. FYI, but keep my name confidential, please. I have a family to protect. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mayor Digamo. So, Attorney Kasipong, idagdag niyo sa cases to be investigated by the SITG. Thank you. Next, you would like to listen from, kanina pa ito nakaupo dito, si Rodora Hasona. Ikaw si Rodora Hasona, no? Sige ma'am, please introduce yourself and sabihin mo yung gusto mong sabihin. Hello, good afternoon. So, ako pala si Rodora D. Hasona. Unuubo kasi ako. Asawa po ako ni Antonio Tarbos, yung businessman po sa Dumaguete. So, last October 28, 2020, is birthday po ng niece ko yun. So, sabi niya, at 5:30, you need to be in the store because I need to meet Arnie Tives in Angtay for the meeting. So nagpunta sila doon. Pero pagpunta ko ng store, ang daming tauhan po ni Tives sa labas ng store. So I asked the staff if is Congressman Tives is here in the store. Sabi nila wala po, madam. So nag-ano na ako, na-worry na po ako. So nung time na yon, nandun na, umalis na po yung asawa ko. Ang daming talagang tao niya sa palibot ng store namin. So nung pagkagabi, 12:00 na hindi pa umuwi yung asawa ko. So napagka 3:00 na, saka pa siya umuwi. So dinanong ko po siya. So sana hindi lang nangyari yung nasa isip na po namin. Kasi nasa isip na po namin, sinabi nila, after 1 year, mag-boom yung business mo, kukunin yan sa inyo. At saka talagang nangyari nga yun. Nung gabi na yun. Anong business niyo? Ano po, yung partnership po namin is yung Arnie's Chicken. Is until, I don't know if until now is nasa pangalan ko pa rin po yun. Ano pangalan? Kasi Arnie's Chicken business po. Arnie's Chicken? Yes po.
Arnis Chicken. Yes po, opo. Arnie Chicken, nakapangalan po sa name ko yun. Hindi pinalagay niya sa pangalan ko. Ang akin lang po, naka-operation hanggang ngayon, hindi ko lang alam kung nasa pa-name ko pa rin yun. Bakit na wala na pala sa iyo yung negosyo na yun? Ano po sa Mr. Chair, anong 2020 po, pinatawag po nila yung asawa ko doon sa Angtay. Tapos, Kasama yung brother-in-law ko. Yung brother-in-law ko is the sino one po nagpatawag? Si Arnie po. Tapos, Pagdating po doon sa Angtay, pinapupo po sila sa table ng mga friend nila ni Tibes, yung mga, I don't know kung sino yung mga nandoon na mga attorneys. Sabi ng asawa, kasi wala ako doon asawa ko lang po. Doon sa may Angtay, pinaupo daw sila. Iniwan daw muna yung brother-in-law ko sa labas. Dinala yung asawa ko sa bushes, sa labas, yung may mga tanim doon. Sabi niya, tinatay daw yung kamay niya at saka sinaktan siya ni Kurt Tives. Sinabi na, lumaban ka daw. Sabi ng asawa ko, no who bro. is Kurt Davis? Yung anak po ni Arnie Tives po. Yan ba yung namugbog ng Yes po, yun gwardiya doon sa subdivision? Yun po. Sinabi ng asawa ko. Binugbog yung asawa mo ni Kurt Davis. Niya po, binugbog, nilagyan po niya, tinutukan po niya, nilagyan po niya ng baril dito po. Sabi niya, lumaban ka. Saan yung husband mo? So, yung umuwi po kami, Mr. Chair, noong 2020 for the death threat po. Umuwi sa? Umuwi po kaming Lebanon. At taga Lebanon kayo? Lebanon po asawa ko. Ikaw, Lebanese ka rin? Hindi, Pilipina po ako. Mukhang Lebanese ka rin eh. Kala ko Pilipina po. Lebanese ka rin. So, ang husband mo na doon na sa Lebanon. Opo, kasi nga... Ikaw naiwan ka dito? Nandito na ako galing. Ha? Doon po ako sa Lebanon galing. Doon ka nang galing ngayon? Nandito- Umuwi ka lang? Dito ako nung February lang, 15. Dito na kami. Okay. At saka doon po, dinala po niya sa boses yung asawa ko sa labas. Iniwan yung brother-in-law ko po, nakaupo lang po sa lamesa. Okay. Sinabi niya, lumaban ka daw. Sabi ng asawa ko, no bro, you are my brother. Sabi, we're friend. Sabi ng asawa ko sa kanya, hindi siya. Sabi niya, kasi alam ko sa sarili ko, pag lumaban ako, pinatay na nila ako doon. Kasi nga lumaban ako, hindi daw siya lumaban. So pagbalik niya doon sa room ng Angtay, hindi naman sinabi kung saan nga, sabi niya, pagbalik ko doon, nung binugbog siya ni Kurt, wala pa doon si Arnie. Nung pagdating ni Arnie, bumalik siya doon sa inupuan ng kapatid niya, noon pa dumating si Tives, si Arnie. Sinabi na, I will give you 5 days or maximum 8 days. So, kailangan November 8, you need to give me the 5 million pesos or you put the name, the Tarbush, kasi may Tarbush kami na restaurant, in my name. Or papatayin daw nila yung asawa ko. Gusto nilang ilipat sa name Nila, sabi niya, okay. Nino. Whose particular name? Sabi niya, so I want to tell you, so in November 5 or maximum November 8, you need to go to Talay to give me the 5 million pesos or killed or shoot. Or you need to put your business in my name. Sabi ng asawa ko po, pag ibigay po natin yun, paano? Wala kami. Yun lang ang bread and butter namin eh. Yun lang po yung business namin doon. Tapos, so umuwi sila. Umuwi silang yun lang. Hindi kasi siya nakikinig ng yung explanation, wala po siya. Diretsuhan lang na salitang ganon. So, nung after Mr. Chair, after nun, hindi na kami, parang na-praise na kami, kahit ako din. Hindi na kasi nga yung store namin, ang dami ng mga tauhan niya. what happened to your business? Naiwan namin. Iniwan ninyo? Naiwan namin sa stop lang. So, kasi nga, Saan sa? sa Dumaguete po. Kasi nga, 5 days lang kasi yung tagal. November 28, nangyari, 29, 30. November, 5, kailangan na namin. Pero hindi nyo tinransfer sa name ni Arnie Teves? Hindi nyo tinransfer sa name ni Hindi po. Arnie Teves? Iniwan lang ninyo? Iniwan lang po namin kasi nandun naman yung staff namin. Kasi So ano lang yung balita? Ano ang balita? Imposible, hindi ka nagtatanong kung ano nang nangyari doon sa negosyo nyo. May staff ka man pa kaya doon? Na-close na po nung January. Ito lang pong year na po. Na-close na lang, di-close na namin. Na-close na?
O, close na namin. Hindi, nung nung umalis kami, nalaman nilang nasa Lebanon na po kami. Yun na ginamit niya po yung brother-in-law ko at saka si Naufal sa Gia. Parang sabi nila right hand daw niya yun. Hindi ko lang alam kung yun yung po inutusan niya na magpunta sa store, hinaharas yung store namin. He's using my brother-in-law. Nandyan po ngayon sa nandyan po siya sa Cebu ngayon. He's using your brother-in-law po, yun. para Parang matakpan yung niya. Matakpan, parang sabihin na wala out daw siya, fake news daw yun, kasi sila yung nagpo-post na sa social media nung umalis kami na running away couple daw kami ng 5 million which is not true. Wala naman kaming dalang pera eh. yung brother-in-law mo, Ginamit nila yung brother-in-law ko, nasaan ngayon yung brother-in-law mo? nandyan po sa Cebu. Nasa Cebu daw siya. Nasa Cebu. Libanese din. Libanese po siya. Wala siyang magawa kasi nga, sabi niya wala akong magawa kasi pag pumunta daw si Kurt doon sa niya, daw yung bodyguard, saka palaging na may magagan daw, itakot din daw siya, baka siya yung patayin. Ganon? Oo. Umalis po kami kasi death threat. Kasi baka maano yung mga bata, nag-aaral pa naman nun. Pero umalis kayo na hindi kayo nagbigay ng 5 million Hindi po. at hindi niyo pinalipat yung pangalan ng business ninyo kay Arnie Tevez. Ayaw ko po kasi nga, pagod na pagod kami dalawa lang nun eh. Kami lang dalawa yung nang-build ng business nun eh. Kaming talagang dalawa. Sabi ko hindi po. So pwede na kayong bumalik siguro ngayon doon. Balikan na nyo, ayusin yung Yun nga, negosyo sabi nyo. ko, si Mayor dyan is lang, kaya nga napunta lang ako dito kasi ayaw ko nang magtira sa Lebanon kasi. Yung Dito lang. pwede, kung babalik yan doon para i-resume yung business niya, can you assure her of her safety? Ha? Sigurado ka? Wala mangyari dito, ha? Oh, assurance na galing kay PD. Balik ka doon. Huwag niyo sayangin yung negosyo niyo. Nagmi-message pa rin na, ay, available ba to? Ha? Hanggang ngayon, nagmi-message pa rin sa page ko na available pa ba to? Parang ako, kasi effort namin yun eh. Bumalik kayo doon para hindi masayang yung negosyo niyo. Yeah, hindi na kayo dapat magtatago kasi si Arnie Tevez naman ngayon ang nagtatago. Kayo na naman ang mag-surface. Bumalik kayo doon. Ang hirap kasi. Pag makita niyo, pag guguluhin ka na, may pulis Hindi na tumatakot mga pulis sa kanila. Huwag kayo mag-alala. Sinabi niya si Giovanni Catubay, sinyuta pa nga niya yung yung ba yon? Yung staff ko, para lang makaano doon. Kaya nga sabi ko, minumunutar Sinyuta ng staff mo. yung staff ko, yung ni Giovanni na yon, sabi ko, minumonitor ata to yung mga tauhan ko kung nandito ako. Kaya nga, Ako I will advise you, balikan mo. Sayang yung negosyo na yun. Wala na, hindi na yun magpapakita dyan si Tevez. Nagtatago na nga eh. Kayo nang, balikan nyo yun. Hindi na masayang. Yes, Mayor Diaz. Sir, this is to rely what's the mind ng kami nandito ngayon. Okay ako kasi may protection ako, mayor pa ako ngayon. Pero ang wisdom ng tao doon sa amin, sir, is kahit wala siya doon, sir, he has this money na pwede mag-utos anytime. At marami pa rin mga pulis na mga dati pa lang andun pa rin ngayon. Lahat ng galamay na, sir, andun pa rin ngayon. Akala ko tinanggal na yung mga pulis doon. O yung lahat ng identified kay Arnie Tevez na pulis, tinanggal na ninyo. Oh, so dapat wala nakatakutan ngayon kung... Alex Mayagma, sir, is still nasa pa rin. Sino yan, Alex? Mayagma. Yung mga hitman niya, sir, andun pa rin. Yung hitman? Andun pa rin, sir, yung mga hitman. Tinatrabaho na ngayon ng pulis. Mahuli na yun. Malapit na yung mahuli. Sabi nga ng pag-iusap ka ng pulis kanina, huwag na lang banggitin, sir, para hindi maalarma. Pero nabanggit man dito sa hearing, kaya kailangan banggitin natin. Go ahead, General Estomo. Mayor, sir, sa totoo lang, sir, may personal assessment lang ito, sir, no? Kaya yung Negros, medyo siga ka, pati nga yung anak. Kasi wala kasing, sir, sa totoo lang amin natin, no? Kaya nga itong bagong PD natin, sinabihan ko yan bago siya nag-report doon. Ipakita mo na matapang ka. Wala kasing buwabangga kay Tevez na yan, eh. Sa totoo lang, sir, yan ang dahilan. Bakit yung mga tao, takot sila kasi yung mga opisyal natin, medyo
Kaya ako sir ngayon, I will suggest to the Chief PNP, lahat ng ilalagay natin diyan, mga station commander, mga battalion commander or yung PD, dapat matapang at kayang banggain yung mga sindikato na yan. At Yan totoo, sir. Kasi useless, malagay tayo ng mga lalagay ng pulis, mga talawa naman. Ang kailangan, sir, isa sa requirement sa Negros, henceforth, matapang at kayang lumaban sa mga sindikato na yan. Pwede ba? Yun yung suggestion ko sa ano mo, Mayor. Huwag Pwede- ka mag-alala, oo. Pwede ba ikaw ang DCO ngayon, di ba? Yes, sir. You are DCO. Isyuhan ka ng order na DCO ka na, concurrent RDPRO 7 ka, concurrent PD Negros Oriental pa. Para tingnan natin kung hanggang saan yung abilidad ng mga TVs na yan. Sir, okay na ako sa DCO, sir. Ha? I Okay just, ka na dyan? Okay I ka na? just, Ayaw mo nang mag-uway si... I will just, sir, I'll just supervise the RD. And of course, lahat ng mga opisyal na ilagay natin dyan, pati yung mga mismong pulis na ilagay dyan, dapat, sir, matatapang. matatapang at may bayag at hindi magpapasilaw sa pera. Kasi matapang yan ngayon pag-start. Maya-maya, literal, opera na pera, lalambot niya na, lalambot din yan. Dapat yung may mga prinsipyong pulis ang ilagay natin dyan. At marami tayo dyan. Marami tayong pulis na ganyan. Huwag ka mag-alala. We are not short-handed pagdating sa ganung klaseng mga pulis. Please, Sir, Senator Jinggoy muna. Sandali lang. Senator Mr. Jinggoy, you're Chair. recognized. Yes. Go ahead. You have the floor. Pwede magtanong kay si General, ano pangalan ni General? Istomo. Mr. Chair, ano pangalan ni General? Yung nagsasalita. General Istomo. Jonel, sir. Hello? Jonel po. Sir, pwede pa focus kay General Istomo yung camera, please. Kamera, focus kay General Stumo. Hindi na ito pang PD ng Negros Oriental, ha? Pang chipin-pin na ito. Hindi na yan tatanggap ng PD ng Negros Oriental. Yan si General Stumo. Basta kalbo, matatapang yan. General Istomo. Ah. General Istomo, sabi mo kanina, kakausapin mo si Chief PNP para mag-assign ng mga matatapang na pulis dun sa Negros Oriental. Tama po ba ako? Sir, yan po aking personal na answer. General. Dahil nga ako'y naawa na rin, dahil lagi sinasabi ni Senator Bato, puro na lang pulis, parang hiyang-hiya na rin ako sa sarili ko, sir. Kaya yan ang aking suggestion sa Negros, sir. Dapat ang mailagay natin ng mga officer dyan, mga pulis, kahit pa paano, para sa bayan. Hindi yung takot sa mga sindikato. So inaamin nyo, General Istomo, lahat yung mga naka-assign dati sa Negros Oriental, panay mga duwag. Panay mga nawawala. Duwag, panay duwag. You mean to say, Senator... Sir, So, ibig sabihin, General, kung gusto mong i-suggest kay Chief PNP na panay mga tatapang na pulis ang ilalagay mo rin sa point doon sa Negros Oriental, ibig sabihin panay duwag yung mga pulis na na-assign noong araw. Tama po ba ako? Hindi ko po masabi, sir, na sila yung mga duwag. Kaya po sila tinanggal doon po, sir, kasi nga may assessment na itong mga pulis ay hindi na sila nagtatrabaho. Kumbaga, may ano dyan, sir, may intelligence report dyan na yung mga pulis doon, since taga roon, in short, ayaw na lang madamay dahil nga very glaring na, very clear na yung ano, sir, yung ginagawa ng mga, sabi nila, ng mga tebes na sila na parang hari dyan sa Negros. So, ang ginawa natin dyan, kaya nga ang dahilan, nagpadala tayo ng Special Action Force dyan para reinforce doon sa mga bagong pulis na nilagay po natin sa Negros, sir. At of course, pinalitan natin yung PD, bago ang provincial director dyan, si Kel Resento, at sabi ko nga sa kanya, ang guidance ko sa kanya, sir, is mag-ingat ka, magdala ka ng tao mo, kasi iba yung babanggain mo.
Yan po ang guidance ko sa kanya, sir. Kaya palagi ko naman si Recinto, sir, ano, sir, magpe-perform yan para banggain niyang mga sindikato dyan. You can you remember Colonel Major Espinedo when I was the chief PNP? Yes, sir. Yes, sir. I know him. Nasign ko sa pinaka-drug influence area doon sa Usami City. Look, what happened to Usami City ngayon? Napaka-peaceful na. Depende lang yan sa commander, ilagay mo doon. At suportahan mo. Pag dinala mo doon, suportahan mo. Si Espinedo, pinadala ko doon. Pinadala ko na maraming baril. At sino yung gusto mong taong dalhin? Dalhin mo. Pinadala ko doon. That's how you support your people. Tingnan mo kung hindi, yung mga drug lord doon na mga politiko, di ba, ubos. Ganun lang. That's how we deal with situation. Extreme situation requires extreme measures. So, ganun. Sige. Yes, you still want to continue, Senator Jinggoy? Okay na, Senator Boto. Ito bang si Gerald Espinedo ba? Retired na ba siya or still in active duty? Nasa active ba? Nasaan si Espinedo ngayon? Nandoon sa somewhere in Eastern Visayas, Region 8, nandoon si Espinedo ngayon. Okay. Maybe we can suggest to the Chief PNP to assign him in the province of Negros Oriental. Yeah, actually, Senator Jinggoy, hindi lang naman si Espinedo ang ganon. Tama na muna yung Espinedo doon at marami na siyang kaso na kinakaharap ngayon. Maghanap muna tayo ng iba pang matapang dito na kakain ng kaso. Naawa rin ako kay Espinedo. Kaliwa kanan ang kaso na hinaharap niya ngayon. Kaya alam ko marami pang mas matapang kay Espinedo dito na mga kernel, mga major natin. It's about, walang, lagay mo doon, suportahan mo. Ganun dapat gawin nyo. Yun lang, Senator Jinggoy. Senator, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy. Marami pa ba kayo resource persons na magsasalita? Kuwan na lang ito. 4 na lang, 4. Hindi kasi gusto ko balikan si Staff Sergeant Alibata. Kasi, alam nyo, nagmamadali kasi ako, birthday ng tatay ko ngayon eh. Sige. Go ahead. You have the floor. If I may, Alabata, go ahead. Mr. Chair. Yes. Alam nyo, as much as possible, I really do not want to move to cite anybody in contempt. Kaya lang talagang napipilitan ako. I will give you one last chance, Sergeant Alabata. Pwede ba i-focus sa kanya? Kasi pagka ikaw tuloy magsinungaling dito sa committee to, I will really be forced to cite you in contempt like what I did last night dun sa isang kasama mo pulis. Kaya we are here in this committee hearing to ferret out the truth. Nothing but the truth. Kaya kung pwede, sagutin mo ang matanong ko itong committee nito ng buong katotohanan. Okay? Number 1. Sino ang nagpiyansa sa'yo? Ano yun, sir? Ay, hindi ko masyadong Sino? Sorry po, sir. Sino ang Sino daw nagpiyansa nagpiyansa? sa'yo? Yung totoo talaga, sir, hindi ko talaga alam, sir. Totoo talaga yan, sir. Hindi ko talaga alam. Totoo talaga yan. Strike 1 ka na, ha? Yes, sir. Okay lang, sir. Hindi ka Totoo yan, nagtanong kung paano ka nakalaya? That time, sir. Paano ka nakalaya at may nagpiyansa Yes, sir. sa'yo? Hindi ka ba nagulat? Actually, sir, unconscious po ako, sir. Na ang ulo ko, sir, biyak po yung ulo ko, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa akin, sir. Totoo yan, sir. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandun sa ospital, kung ano pangalan ko. Hindi ko talaga alam, sir. Yun talagang totoo, sir. Alam mo, that is quite incredible, ha? Hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo na hindi mo alam kung sino nagpiyansa sa'yo. Totoo, sir. Kasi ako alam ko kung sino nagpiyansa sa akin.
Senator Jinggoy, Kwanta na, Alibata, ha? Yes, sir. Yes, sir. alam, Oh, ngayon, hindi si niya alam kung Walter. sino nagpiyansa. Pero alam niya, before nangyari yung insidente, na naka-bulletproof siya. Sige. Walang baril daw. Pero may 2 baril na recover sa kanya. Yun lang. Klarong sinungaling na yun. Wala kang baril nung panahon na yun. Dinideny mo. Pero earlier, sinabi mo may 2 kang baril at kinonfirm ngayon ng Chief of Police. Chief of Police, 2 baril lang na-recover sa kanya, di ba? Confirm. Klaro na yan. Go ahead, Senator Yeah. Jinggoy. That's my second point. That is my second point, Mr. Chair. Nagsinungaling siya na wala siyang 2 baril. Contrary to the report of the Chief of Police, na meron siyang 2 baril na nakuha sa kanya. Ngayon, Sergeant Alibata, Staff Sergeant Alibata, pwede ba i-focus sa kanya? Huwag mo na i-focus sa akin, please. Hindi ko nakikita yung reaksyon ng tao. Sergeant Alibata, Yes, may sir. dala ka bang 2 baril? Yes, sir. Ano pa, sir? Yun lang, sir. Actually, sir, ang nangyari, sir, makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV. CCTVhin na kita eh. Ulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka o wala kang baril? Ito kasi, sir. Alam mo kung may dala ka o hindi. Klarong nagsinungaling ka. CCTVhin kita dyan. May dala ka bang baril o wala? Wala po. Wala po. Wala po akong baril. So, ibig mo sabihin, sinungaling yung Chief of Police mo? Na may nakuha 2 baril sa'yo? Kung magsasalita pa, bigyan mo ko ng chance magsalita po ako. Pinagsasalita ka na nga. Sige, magsalita ka. Sige. Ito po ang nangyari kasi po, if ever po makuha ng CCTV kung saan po kinuha nila yung baril. Kasi yung baril kasi po, yung sabi po, if ever may baril po ako, nasa katawan ko, if ever rin po. Tapos ngayon, yung CCTV po, wala po dun. Hindi po nila, nagawa po, pasensya na po, hindi ko magkuha ng istorya, pero yung CCTV po, hindi po yun totoo yung CCTV na pinakita po. Paano hindi magiging totoo? Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ang CCTV? Ito po, ito, pasensya na po. Did they tamper with the CCTV? How can they tamper with the CCTV? Yes, sir. Ito po, yung CCTV po, makita po yan dun sa taas na yung date and time. If ever tingnan niyo po, hindi po yung pinakita nila, yung date and time. Ngayon po, if ever ikuha mo yung... Tingnan mo, marunong siya, masyado siyang specific. Masyado siyang detalyado. Yung date and time daw ng CCTV, dapat alam niya, nakikita doon, pero yung nagpiyansa sa kanya ng 120,000, hindi mo alam. Anak ng tinapa. Continue, please, Senator Jinggoy. Okay. Hello, strike 2, ha? Wala kang baril. Contrary to the statement of your Chief of Police na meron 2 baril na nakuha sa'yo. Alright. Sinungaling number 2 o number 3. Bakit ginamit ni Voltaire, yung sinasabi mong pinsan mo, Voltaire Corsino, na ginamit ang pangalan alias Alfonso Tan? Bakit? Totoo talaga po, hindi ko po talaga alam. Yun talaga ang totoo. Sino si Alfonso Tan? Sino si Alfonso Tan? Is there such a human being named Alfonso Tan involved in this case? Ngayon po, ang case po sa akin, ang nangyari po, ang si lumabas na Alfonso Tan po, that time hindi ko talaga po alam. Hindi ko alam kung sino yan, sinong Alfonso Tan yan, hindi ko po alam. Nangyari yan po. Makinig ka, sandali Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, patagal akong pulis, di ba? Yes, Kilala mo ako. Yes, sir. Si PNP ako, di ba? Yes, sir. Copy, sir. Copy, sir. Nag-investigator din ako. Ha? Pero yung pananagot mo yan,
Wala na, tapos ka na. Sorry po, sir. Tigok ka na. Sorry po, sir. Para kang hindi pulis. Sorry po. Nakakahiya ka. Sorry po, sir. For the purpose of sinungaling, magsinungaling ka lang, dinadamay mo lahat ng kapulisan dito. Nakasuot kayo ng uniforme na ganyan. Nakasuot ka ng tsapa. Tapos puro pagsisinungaling ang gusto mong sabihin dito. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Ha? Puro kasinungalingan. Please continue, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Okay, Staff Sergeant Alibata, nung pinyansahan ka, in a short period of time, halagang 100,000 plus, under the name of Alfonso Tan, hindi ka ba nagulat na bigla kang nabigyan ng piyansa? Hindi ka man lang ba nagtanong kung sino nagbigay sa iyo ng piyansa? Hindi po. Hindi po. Ang actually po, ito po. Yung paglabas ko na may nagpiyansa sa akin, hindi ko pa talaga po alam kung sino yung nagpiyansa sa akin. Okay, hindi ka ba nagulat at ang bilis mo nakapagpiyansa? Hindi po ako nagulat. Dahil kasi ako, hindi ko po alam. dahil sa ordinaryong kaso, even sensationalized cases, matagal ang pag-grant ng bail ng husgado. Sa iyo, it took only how many weeks? Marami mga sensationalized cases dyan. It will take them a year or two for the court to grant them bail. Pero sa iyo, it only Less than 1 month. 3 Less than weeks. 1 month. Less than a month. Using a fictitious name by the name of Mr. Alfonso Tan. Niligawan mo pa yung korte. Hindi ko po Mistaken talaga identity mo. Ha? Hindi ko po talaga alam. Totoo po Hindi talaga, ka man lang hindi ko nagtanong alam. kung paano ka nakapagpiyansa under the name of Alfonso Tan? That's Hindi po. quite ridiculous, Mr. Alibata. Opo. Sige po. Okay po. Senator Jinggoy, if I may. Yes, Alam mo, Mr. Chair. yes. Pagpiyansa, meron niyang corresponding order galing sa judge, di ba? Na your release. To release one Alfonso Tan. Nabasa mo yung order na yon from the court? Hindi po. Hindi. Hindi ko po talaga po alam kasi basta yun ang pangutang, hindi ko wala po alam. Hindi ka pa pala pinapirma doon sa pag-release. Ito po, iba may napirmahan ko, wala lang po, pirma tapos wala lang po. Anak lang pa. Talaga po ako. Pumirma ka ng hindi mo pangalan? Hindi po. Ha? Pumirma ka, Alfonso Tan. I am released sa blatter ng police station. Nakalagay yan. I am released in good physical condition. Sign, pangalan mo, Alfonso Tan. Hindi ka pinapirma? In a medical pa yan. Pero hindi ko po talaga alam na ano yung... I-produce mo nga yung blatter. Sigurado ko may blatter ito na pumirma siya. So ang pangalan doon, ano nakalagay? Grabing pagsinungaling mo. Dong, nakakahiya ka na parang natutunaw na ako dito sa puan ko. Pulis. Ganun na ba kaulang bayag ang pulis ngayon? Ha? Gumawa ka ng kalukuhan tapos sinungaling ka to tet? Ewan ko, paano? Bakit ka? Nung pinapiyansa ka ba, Alibata, did you undergo a medical checkup? SOP yan. Nung binigyan ka ng piyansa ng husgado, did you undergo any medical checkup? Ang sa natpan ko po, doon lang po ako sa police station lang po. Hindi po ako napunta ng... Hindi kami medical check-up. Protocol yun. SOP yun. Very clear na ito, Senator Jinggoy. Masasayang oras natin ito. Please, you sige. make the necessary motion. Please. Since the police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory, I am forced to cite this person in contempt, Mr. Chair. And I move that we cite him in contempt.
There is a motion to cite in contempt Police Staff Sergeant Noel Alabata. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant at Arms, Staff Sergeant Alabata is cited in contempt. Therefore, you have to take physical custody of him. Pakainin nyo yan, ha? Ha? Huwag ninyong gutumin. Kasakaling maalala niya yung mga nangyayari, Mr. Chair. Yes, sino nagsalita? Senator Jinggoy? Hindi, tama yun, Mr. Chair. Kailangan pakainin niya baka sakaling maalala niya yung mga nangyayari sa kanya. Baka maalala niya habang nasa loob siya ng kulungan ng Sergeant at Arms. Yes. Baka, Maybe we can let his legal counsel, yung kanya abogada, siguro para i-brief na lang siya, baka sakaling maalala niya kung ano yung mga nangyari sa kanya noong araw. Nagpaalam na Senator Jinggoy yung kanyang abogada dahil magpa-check up dahil buntis. Baka ma-stress daw siya. Nagpapa-check up. Nandun na. Umalis na kayo na maaga. Maaga pa. Sige po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator Jinggoy, for nakadalawa na ako sa'yo. Thank you for that motion. Salamat po. Mabilis lang po, sir. Diaz, Two things lang po, Mr. Chairman. go ahead. Sir, like any other police, sir, baka, sir, takot din siya sa life ng family niya, sir. Si Alabata. Baka takot siya sa life ng family niya din. First ang reason. Second, sir, sa pagtanong, yung lawyer niya sa Dumaguete, ang counsel is Iramis, sir. Iramis. Father ng counsel ni Pipino Danina. Tapos, pangatlo, sir, ang ban person, sir, makita naman yun yung ban person. Yung sino yung nagbaban doon. Yun lang sa amin, sir. Baka yung maano pa natin siya, sir, baka takot lang siya talaga, sir, sa pamilya niya. Sige, Yun sige. din ang mga ibang pulis, sir. Takot Yeah. din ano mangyari sa pamilya. Noted, Mayor. Senator Jinggoy, would you like to make a motion for the lifting of the contempt order against Sergeant, sino yung kahapon? Rizaldo, so that we can act on it and para mabakante yung room doon sa baba at mag-relibo muna sila. I-lift natin yung contempt order ni Rizaldo. Yes. Out Yes, Mr. Chair. Rizaldo in Alabata. Can you please Yes, make the necessary? I move that we lift the contempt order against Staff Sergeant Rizaldo, Mr. Chair. There is a motion to lift the contempt order of Police Staff Police Sergeant Staff Sergeant Rizaldo. Benedict Rizaldo. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Senator Jinggoy. And Sergeant at Mr. Arms. Chair, Yes. Mr. Chair, siguro pwede natin pagbigyan itong si Alibata in the next hearing. Baka sakaling magbago na isip niya, maalala niya lahat yung mga pangyayari. Para hindi naman natin siya patagalin sa kulungan, Mr. Chair. Let's give him Yes, due process. Yes, Your Honor, Senator Jinggoy. Thank you very Kausapin much, natin yun. Mr. Chair. Thank you. Sergeant at Arms, iakyat dito si Sergeant Rizaldo at i-turn over natin physically kay Major General Junel Istomo. Pakyat na. Pagbakyat na, i-turn over physically kay General Istomo. Thank you. So, we continue. Kunti na lang. Kunting-kunti na lang. We would like to listen to Miguila Margasinto. Yes, ma'am. Please, magpakilala ka. Then, Hello, may hapon. Ako si Miguila Magarsinyo, mayang hapon. Mayang hapon. taga Barangay Nagbinlod, Sakop Santa Catalina. Ako ang ba nagipatay sa parke sa
doon sa munisipyo. Dayon, ibisinayt na siya. December 26, anang mga alas 6, kuan nami kay magkuan nami sa lamisa. Nya barangay kapitan na siya. Niingon siya nako nga gang magkuan na ta kanang madu na ta sa lamisa kay mo manihapon na ba kay alas 6 biya. Di karon niadto ko sa amo ang bilin kay bilin manggod to. Kadali lang kayo ha. Oo. Kanang kabalo ka mo Tagalog gamay. Ay Bisaya kay ko sir. Di ka pwede mag-Tagalog. Dili ra jud sir. Kaya ang stenographer natin man naglibog bago sa magsulat sa imong kakad. Di ba sa kasabot? Hinay Ana sila oh, di na kay balo kung saan hinayon na nako kanang inahinay lang. kanang anang December. Halika, dali. Upo ka dyan. Pag humani mo isa ka sentence o duha ka sentence, hunong ka gamay kay i-interpret niya. Oo. Ha? Kay kapoy na ko. Kahapon po ko kin-interpret ay translate ang mga inyong testimonya. Please, go ahead. Anang bulan sa December, ibisinayt sa barangay kapitan sa barangay Nagbinlod. Kana magud si kapitan, kuan na siya kanang kuan gyud na siya ni gobernador, tawag yun na siya ni gobernador Digamo. Ganito po 'yon. Oo. Month ng December po Oo. at December 26. December 26, Dayon kuan na ibisinayt na mo sa ABC night sa Diba? barangay. Oo. At si Kapitan ay solid supporter ni Governor Digamo. Oo. Manang pagka alas 6:30 naadiay ang kanang saning kuan ni Arne kanang sinugo ba? Sinugo niya nga ipapatiid mi diha sa amo ang parke kay diha man mi gakuan sa among bilin. 6:30 ng gabi, Oo, igo jud ni kilom-kilom. ano po, yung papasok yung dilim, may dumating. Pagka kilom-kilom, niingon na nga kung bana nga gang magkuan na ta dito sa lamisa magbutang na ta sa atong litson kay Sinabi nung asawa mo Oo. na mag-prepare na kayo at Kay pupunta sa mesa para maghapunan. Oo. Kaso ingon ko nga sige kay atuon sa nako sa bilin kay nakoy kuhaon. Nagkuha ko sa kumbag. Oo. Sinabi mo sa asawa mo na maya-maya na at ikaw ay may kukunin, lumabas ka saglit, tapos kinuha mo yung bag mo. Oo. Pagbalik na ko ron kay birahan man siya, gipusil man siya. Pagbalik mo, Oo, gipusil naman gud siya. binaril na yung asawa mo. Oo. Di nangayo kog tabang sa mga pulis sa kuan pagkatumba niya, iguro siya nakaana sa bangko, di singgit ko nga tawag din ko sa police station nga tabangi mi kay Humingi ka ng tulong Oo, sa mga pulis sa istasyon mga pulis sa Santa Catalina. sa Santa Catalina. Oo. Karon kay gitubag raman ko nga ga-immersion sila hantud nag-alas City wala jud ko giduol. Sinagot ka ng mga pulis na may immersion sila, kaya hanggang alas 7 ng gabi, walang dumating na responde. Oo. Pag kuan ako kay nakuha na medyo ang akong bana, gikarga na lang nako sa motor kay nama mi motor gidala sa bayawan. Hanggang alas 7, nung walang dumating na responde, kinarga nyo yung bangkay ng asawa mo sa motor, Oo, papuntang Bayawan, gidala na mo sa Tambalan. Pagdala na sa mo ospital. Tambalan, dito na sa ospital ning apas ang pulis. Sa ospital, dumating na yung pulis. Ning apas na siya dito. Pag-apas dito niyon ko sir nganong karon pa man mo maapas nga inaani ang sitwasyon sa kumbana wala gyud mo katabang. Nangayra gani kog tulong nga parang naisakyanan wala jud. Tinanong mo yung pulis, Oo. bakit ngayon lang sila dumating at ang sayo naman ay humingi ka lang ng tulong sa nangyari sa inyo. Oo. Bakit ngayon lang sila nakarating? Ana siya nga niingon ko nga ang pulis dili gyud katabang og nagyoy amo pod. So sinabi mo sinabi mo na wala kang maasahan sa pulis pag mayroong amo o may Kay si Henry Tibis kontraman kaya naaman mi ka gobernador. kasi si Henry Teves ay kalaban Oo. kasi kayo ay na kay Governor Digamo. Oo, tao man jud mi ni gobernador. Okay, John.
napailag kaso, yung napailan ng kaso, yung suspect? Ay, sagot sa pulis, siya lang maggama ng kaso kahit panawagan ako niya. Date. Ano pangalan nun? Pangalan Wala nun? hantod ron. Barangay Captain Leonardo Magarsinio. Leonardo Margasenio. Magarsinio. Sir, the 2006. case Margasimo. was still being handled by Pro7. It was committed last December 26, 2017. The case was considered solved. The name of the suspect is Loreto Pacanya, deceased. The motive was land dispute. And the case was already prosecuted last January but dismissed because of Tinuod na nga land dispute ang hinungdan sa pagkamatay sa imong bana? Oo. Ilog-ilog sa yuta? Kuan sir, kapitan man. Siya ang kapitan, siyempre ang mga tao moduol jud sa iya ha. Nangayo og tulong. Karon mo ra mangyapon ron gani. Kana amo arong kanang mga tao rong akong gitabangan kay kagawad man pud ko ron didto. Kanang ilang mga tanom giharbis tanan sa mga nag-angkon kay kana man kung yuta forestal na So, siya. unsay labot sa mga TVs dito? Unsay papel nila? Kuan man kanang gipadalan og sulat ang opisyales ining idayalog daw si Sir Henry, Sir Henry mangalan adto man sa tulong ipadala ang opisyalis nga tulo ka buok. Di wala na ko padtua. Kay hurot naman nila og pangharbis ang mga tanom bisag saging gipanghagbas. Balay ipandauban ang balay sa mga tao. Karon. Munang luwi kayo. Okay. Koy labing maayo ani. Ang according to the police, case was solved. Namatay daw yung suspect. Anong pangalan ng suspect? Leonardo Magarsinio. Loreto. Gipatay. Ang suspect. he was identified as Loreto Pacanya, sir. Loreto Pacanya. Kaila ka na Loreto Pacanya? Kaila ka? Loreto Pacanya. Wala ko kailan na sir. Kaila. Sumao daw na nagpatay si Umbana o namatay na pod. Ano kinamatay? Hindi recorded. I-find out nyo. Ha? Kunya karon sir, kay ako naman po'y gidumtan sa kanang tagiya ng gangkon-angkon. Di akong giadto ang taga DNRs Dumaguete. Akong giinan sir. Ako dili ko ganahan nga kamo may naghatag og certification o kanang skit plan dapat kamo gyud mo sulbad ani. Kay kami igo raming gatabang wala mi na iyon nga mangangkon og yuta kay niingon ang mga tawo kung mamatudan nga sila wala sila unor anang yuta mamahawa ra sila basta dighanay ra sila sa papel. Maulagi na ang problema karon kay ang problema natin ngayon inimbitahan natin yung DNR ng Negros Oriental hindi dumating. Wala makasagot diyan sa mga tanong ninyo about DNR. Orot jud ilang tubo sir ambot ang kuan guna sila kabubong mga 200 kapin. Unya, ang ilang mga saging gipanghagbas, kanang balay nilang ipampuyan, gipang tikwang ni Daniel Carvalho. Unya, Sino yan si Daniel Carvalho? apo ni Boy Carvalho. Sino yan si Boy Carvalho? Kuan man na, bata man ang Tunying Carvalho pod. Bata ni Toning Carvalho. Oo. Sino si Toning Carvalho? Kana si Boy, munay anak ni Tunying. Okay. O, dahil kanang si Daniel munay apo. Munay naghari-hari ron diha sir kay kanang moangat sila, naaman sila yung mga blowguard. Kisa may gisaligan niya? Arne Tebes. Mo na naghari-hari siya. Oo. Daghan kay pusil dala, kanang moangat sila magsakyanan. Pwede naghanang pusil. Pwede. Yung immediate action mo dyan, ha? Sandali lang. Action mo dyan is try to resolve this problem at the local level. Kausapin mo yung DNR, ayusin nila. Kasi land dispute, patayan talaga yan. Pag hindi yan masettle, tuloy-tuloy ang problema nyo dyan. Sasakyan pa yan ng NPA. Yung mga issue ng land dispute, may NPA dyan na sasakay. Hanggang sa sila na mismo
magpapatay ng mga victims diyan at i-charge na naman sa gobyerno. Palaging ginagawa, maraming ginagawa yung gano'n ng NPA sa Mindanao. May gano'n yan. Sasali sila sa land dispute. So, para hindi lalaki yung problema, i-address mo kaagad ito. Tawagan mo yung DNR, saka DAR. Dapat tulungan tayo dito para mahinto na ito. Sige, more na itong ipabuhat sa Provincial Director, ha? Okay, ako na mangong giadtuan jud ang DNR sir. Ako mang yung gihangyo. Katungod na ilang gipangbuhat ron nga. Karon lagi na Mayo, oo. ngayon yung PD na mismo ang papunta doon dahil this is concerning public order, public safety. Kinahanglan mag-react sila. Hindi yung magpapaling-paling sila kung saan may pabor, doon sila papabor. Dapat decisive sila para mahinto na yung gulo dyan. Ako may gidumtan. Ako may ginana may killer nilang tulo ka buok. Sige, kuan angat dito sa mua. Nya mo nang naningkamot kung kuan jud sa mga pulis. PD, meron ng 3 killer doon. Sabihan na. Yung husband niya patay na. Tabang. Baka sunod siya naman mamamatay. Ano po ipatyon? I-secure ninyo, ha? Pag-uwi doon. Sabi ni mo sir, Siguruhin mo. 45 na diha, gianhaan ako sa balay, atago ko. Sige lang, ayaw ka goal. Kay si PD ang bahala doon. Ha? Di ka mamatay. Ito manggod, muduol ko sa sundalo. Ako lang god nga gihangyo ba nga ato lang tabangan, ato lang hangyoon pud ba nga badlungon ra nato, dili ra nato abusara ng mga tao ba nga kanang mga tanom dili panghagbason. Mao lagi. Balik Si PD bahala doon. Pupunta siya doon. Ayusin niya yan. Relax ka lang. Ha? At least naklaro natin na yung suspect na pailan na pala ng kaso at namatay. Next. Justisya. O magsige, wag justisya, mga matay na. Mao lagi. Dapat aksyonan lagi na. Inanglan nga tagaan jud mi og justisya gyud. Sige. Trabaho na to na. Ibalan mi nga tao ming gobernador, hot doon pag may pamatay mo, magilang ingon. Nya wala justisya. PD,